Pero ang kakainin, hollow blocks. Ang panit ni Kuya Jackery, why not? Yay! Parang nag-uubo ako kasi pag inuya ko yung sibo ng simento, mararamdaman ko yung lasa. Bilang asawa, nagalit din ako. Na-shock talaga ako sa kinain niya na ginmukbang niya talaga yung hollow blocks. Hirap kumain ng hollow blocks kasi hindi naman kinakain yun ng tao. Nag-survey kami sa ilan nating mga kaaha. Ang tanong, ano ang gamit o material na hindi mawawala kapag magpapatayo kayo ng bahay? Depende sa tatayo mo. 2x2, dingding, yero. Tapos, pako o bisagra para sa pintuan. Tapos, pagka gusto mo naman ba ito, semento, graba, buhangin, hollow block. Tiles. Oo, kahoy, yan. Buhangin. Hollow blocks. Hollow blocks. Oo, yun ang gagawa ng dingding. Ano naman sa mga ito ang nakakain? Yay! Nakakain? Walang nakakain doon. Wala. Sino kaya kakain nun? Wala. Sino kaya kakain nun? Siguro yung plywood medyo mangunguya mo pero hindi mo lulunukin. Well, dyan naman kayo nagkakamali. Dahil ang nakilala nating kaaha mula sa Iloilo, ay nako, minamanilang daw ang pagpapak ng hollow blocks. Tigas nun ah. Ang hollow block mukbang ni Kuya Jackery ay due to insistent demand lang daw ng kanyang social media followers. May nagre-request sa akin na magmukbang daw ako ng hollow blocks kaya ginawa ko yon. Hindi ko talaga naman maiisip na ginawa niya yon. Para hindi gaanong malasahan ang hollow blocks, pinapahiran daw niya ito ng margarine. Gourmet yarn? Bye! Dito nang request nyo na magbukbak akong hollow blocks. Ang lasa ng hollow blocks para simento yung lasa yan. Kasi parang nag-uubo ako kasi pag inuya ko yung sibo ng simento, mararamdaman ko yung lasa. Dahil mabilis gumuya si Kuya Jackery, may mga pagkakataon daw na tila bumabara na ito sa lalamunan niya. Muntik na ako na bulunan ng pagkain ng hollow blocks kasi pag guya ko, hindi mo maiwasan pumasok puso sa Ginaano ko lang na makaabot ako ng mga 3 minutes bago mapatay kong video pero sobrang hirap ko na yon. Kung anong tigas ng hollow block, ganun din daw katigas ang ulo ni Kuya Jackery. Dahil nang unang beses niyang i-shoot ang hollow block mukbang, isinikreto pa raw niya ito sa kanyang misis. Naku po! Ginawa niya yon nung wala ako para daw hindi ko makita na nagmukbang siya ng hollow blocks. Doon ko na lang nakita sa video ya. Kaya pag uwi ko ng bahay, nagalit ako. Pinagalitan ko, ba't ginawa niya yon? Ang sakit ng ulo ni Ate Madeline. Nagsimula raw noong maisip ni Kuya Jackery ang mga kakaibang mukbang. Dahil bukod sa hollow blocks, kung ano-ano pa raw ang mga kinain niya. Na hindi naman dapat kinakain talaga. Kung karamihan sa atin, takot masipit ang alimango. Si Kuya Jackery, hindi lang hinahawakan, kinakain pa ito ng buhay. Umani lang naman ito ng mahigit 11 million views. Dahil pumatok online, itinuloy-tuloy pa raw niya ang mga kakaibang food trip. Ang pinakamahirap ko na ginawa yung sa sabon. Sobrang hirap nun. Alam naman daw ni Kuya Jackery ang peligro sa mga ginagawa niyang online content. Yung pagkain ko ng hollow blocks, siguro hindi yun ligtas kasi simento yun. Alam ko naman na simento yan kasi araw-araw yun ang hinawakan ko. Pero wala raw basagan ng trip. Dahil ang pagkain ng hollow blocks, ginagawa raw ni Kuya Jackery para masuportahan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Bilang haligi ng tahanan, kulang daw kasi ang sinasahod niya bilang isang karpintero. Umpisa ako nagko-content creator ako
Mga 2 months nagsasahod na ako ng 8K pataas. Tsaka malaking tulong na yan kasi pareho nga wala pa akong trabaho na kapintero kasi ang trabaho namin hindi araw-araw. Pag may tumawag na sa amin, yan, may trabaho kami. Pero kung wala din. Kaya kahit na delikado, inilaban ni Kuya Jackery ang kanyang out of this world mukbang. Pero ano nga bang posibleng maging epekto nito sa kanyang kalusugan? Siyempre, once kasi na nginuya niya ito, matigas yung bagay. Magkakaroon talaga ng problema doon sa kanyang gilagid, doon sa kanyang ngipin, no? Pwede din ito mabali. At once kasi nagkaroon ng accident at naubo siya, pwede niya ito ma-ingest, lalo no, na pumasok doon sa kanyang lalamunan at pwede kasi itong pumunta doon sa kanyang digestive tract or siyempre nakakatakot dyan, pwede pumunta siya mismo doon sa kanyang respiratory tract na pwede niya itong ikamatay. Kahit na iniligay niya sa kapahamakan ang kanyang kalusugan, duda pa rin ang ibang followers ni Kuya Jackery kung talagang nilulunok niya ang hollow blocks. Ang kanyang kasagutan, babasagin na mamaya. Kailan ba na-invento ang hollow blocks? Baka 1980. 2024. A ako. Letter A po. Na-invento ang hollow blocks ni Harmon S. Palmer sa United States noong 1890. Kayo naman ang kawawa dyan. Abay, malupit nga! Nilulunok nga ba ni Kuya Jackery ang kinakain niyang hollow blocks? Ang nakaguguhong sagot sa tanong! Hindi ko naman yon kinain. Ninuya ko lang yon at isinuka ko para for content lang. Para mabigyan ko lang yung nagre-request sa akin na magmukmukbang daw ako ng hollow blocks. Hindi naman ko napahamak sa kinakain ko na mga ibang bagay kasi yung lahat ng kinakain ko na dapat hindi kinakain ng tao, hindi ko naman linunok yan eh. Ayun naman pala, for the content lang, safety first pa rin mga kaaha. Pero ang promise ni Kuya Jackery, never again na raw siyang kakain ng hollow blocks. Hindi basta-basta mag-content creator kasi lahat ng pagsubok, susubukan muna ninyo bago kayo mag-success. Hindi basta-basta mag-content creator kaya sa gustong balak yan mag-content creator, mag-isip muna kayo kasi sobrang hirap kasi. Pinakita ko lang sa kanila na kaya ko yung ginagawa ko pero hindi nila alam na sobrang hirap. Hay! Sa hirap ng buhay, hindi talaga maiiwasan ng iba sa atin na ikangay kumapit na sa patalim. Pero tandaan, ang halaga ng buhay, hindi mapapantayan o matutumbasan ng likes at pansamantalang kasikatan. Aha!